Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Cancer. Kung na mensahe po ninyo ay generosity. Ayan, so this is really good. Generosity is in your horizon sa ngayon. You've been very generous, no, Cancer? Lagi ka namang ganon. You're very compassionate, you're very generous, loving, supportive, very helpful kayo. And once again, no, nandito na naman si generosity energy sa inyong horizon. So parang gagana na naman, full force na naman dito ang pagiging matulingin ninyo, pagiging generous ninyo in any way. So that's really beautiful. We have transformation. There is a beautiful transformation that might unfold sa buhay ninyo at this time. Pinakita agad sa akin ng Divine Universe ng guides ko din yung number 8, ano? So number 8 resonates with infinity, that resonates with abundance, prosperity, yung ganon. Kaya financial success. So maaaring yung transformation na to, siguro ang pinakamalaking bahagi ng mga pagbabagong ito ay maaring linked sa inyong kaperahang aspeto, Cancer. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. So, maybe there is mga financial opportunities, maaaring merong mga financial blessings na parating dito that is going to create that transformation sa inyong financial landscape. So that's really beautiful. It could be anything as well, no? Para sa iba naman sa inyo, iba-iba tayo ng sitwasyon. Maaring pagbabago din yan sa, let's say, for example, sa trabaho, sa family dynamics, relationship dynamics, maaring meron mga bagong kaibigan kang mamimit ngayon, yung mga ganun ba, no? So, it could be anything, but definitely there is some change happening sa buhay ninyo. Purification, ayan. So, this could be what you need as well sa ngayon, ano? Maybe you need to declutter your life, declutter yourself, no? Cancer, maaaring ang iba sa inyo dito siguro merong mga negative energies na nakapalibot sa sarili ninyo, sa katawan ninyo, ano? Kaya kailangan ninyong mag-purify sa ngayon, no? So that maging handa rin kayo dito sa pag-welcome ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Malinis ang inyong energy field, wala kayong mga bagahe na sa isip, sa dibdib ninyo, yung gano'n, as in you have purified yourself na as you navigate this transformation energy, hindi ba? So, what else? We have uncertainty. Ayan. So, maaaring merong mga hindi malinaw sa inyo dito. Maybe you're heading towards something dito na hindi kayo din sigurado kung saan kayo pupunta. Ano nga ba ang direction na tatahakin ninyo? Yung parang ganon. So, yung hindi ninyo sure siguro kung tama nga ba yung tinataha kong daan sa ngayon, 'di ba? Parang may ganon, or maybe malabo, no? It's really bizarre siguro para sa inyo na bakit ko nga ba to ginagawa sa ngayon, no? Yung mga ganon ba? So maybe may mga nafe-feel kayong ganon ngayon sa mga ginagawa ninyo. We have stability. Ayan. Ang iba naman sa inyo dito, maaring ito ang babaguhin ninyo sa ngayon. Maybe these are the things, no? Yung pag-establish ninyo ng strong foundation sa kung anumang parte ng buhay ninyo. Ito ang siguro na-neglect ninyo in the past. Maaring hindi ninyo yan nabigyan ng oras, panahon dahil maaring kayo, may pagkawindang no, ang ganap sa buhay, or maaring may mga distractions kaya hindi kayo nakakapag-focus. Pero ngayon, napakaganda, no? Maaring isa to sa magbabago na sitwasyon sa inyo, because this could be focusing on stability or laying a solid foundation in your different areas of life. Pwedeng sa pamilya, relationship, kaperahan, hanap buhay, 'di ba? Source of income ninyo. So maaring nandiyan dyan ang focus ng iba sa inyo. So good luck po, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. Pauna mensahe ninyo ay miracles. Ayan, napakagandang energy nito, Scorpio, dahil may mga miraculous events dito that are about to unfold sa buhay ninyo. This could be answered prayers, Scorpio, kaya it feels like there's so much potential out there, no? Para sa mga magagandang pangyayari. There could be amazing things that are going to come in sa buhay ninyo sa ngayon that might create a beautiful change then sa buhay ninyo. So this is an exciting time then sa buhay ninyo. We have retreat. Ayan. For some of you, Scorpio, this is what you really need right now. Maring merong mga kaguluhan sa isip ninyo ngayon, or maring pagod lang kayo, no? Maybe emotionally, mentally, tired kayo, kaya kailangan nyo lang na mag-recharge, kailangan nyo lang na mag-declutter, kailangan nyo lang na mag-retreat kayo at mag-reflect, magmuni-muni yung gano'n, so that you can get back to your core. Posible na may mga bagay din dito na kailangan siguro kayong pagdesisyonan. Important decisions siguro should be made dito sa ibang sitwasyon ninyo, kaya since siguro lagi kayong busy, marami kayong pinagkakaabalahan, kaya you really need to step back a little from that and mag-retreat kayo. Okay? Laking tulong yan para sa inyo. So, what else for Scorpio? We have acceptance. Ayan. So, feeling ko dito, meron, ang iba sa inyo, Scorpio, siguro meron kayong parte ng sarili ninyo na dati hindi ninyo matanggap. Dati hindi ninyo parang hindi ninyo ma-recognize ba or hindi ninyo ma-acknowledge na yan ay parte ng sarili ninyo, na yan ay parte ng buhay ninyo, pero ngayon parang sa pagmumuni-muni ninyo dito, malaking tulong ito dahil maring matanggap nyo na oo, parte yan ng sarili ninyo, you really have to embrace it as well because that's part of you, that's part of your DNA, kaya maring may mga siguro may mga parte pa kayo ng buhay ninyo. Let's say, for example, mga talents ninyo, skills ninyo, ugali ninyo, gifts ninyo, yung mga ganun ba, siguro ang iba sa inyo na hindi ninyo pa yan matanggap-tanggap in the past. Pero ngayon, maybe, magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na harapin yan at i-embrace na yan fully because maybe you're going to realize na it's still part of you. Anyways, diba? So, what else? We have new beginnings. Napakaganda naman ito. Maaring yung mga miraculous events na to ang magdadala sa inyo para sa mga bagong sitwasyon sa buhay ninyo. There could be new beginnings dito in different areas of life. Depende sa inyong sitwasyon, Scorpio. Okay? Posible din dito, Scorpio, na yung mga new beginnings na to could be katulad na lang nito na pagtanggap ninyo, 'di ba? Yung pag-iba ng pananaw ninyo, perspective ninyo, yung mga gano'n. So, posibleng gano'n. May mga personal transformation siguro ang iba sa inyo. Posible din na nasa external world ninyo ito. Pagbabago ng trabaho, pagbabago ng sitwasyon sa karera, sa trabaho, negosyo, it could be anything, Depende sa inyong sitwasyon. We have sanctuary. Ayan. So, sanctuary, retreat. Ayan. So, that is what you are seeking right now, Scorpio. So, siguro talaga malalim ngayon ang iniisip ng iba sa inyo. Malalim yung nararamdaman. You want to go deep within you talaga dito. Maring you're also being pulled to do so para nang sa gayon mag-arise dito yung acceptance, Kasi maaring sa pagmumuni-muni ninyo talaga na yan, dyan ninyo ma-figure out, dyan ninyo maririnig siguro yung guidance sa inyo ng divine universe na tanggapin mo na ang sarili mo ng buong-buo. Embrace yourself fully na sa ngayon. Maybe this is the perfect time na para gawin mo yan, Scorpio. Kaya, parang you're being pulled, to find your inner sanctuary so that you can do your inner work, 'di ba? Yung mga ganon.
So, talaga yung pag-retreat ninyo, that is the best avenue then for you to be able to do that, 'di ba? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Pisces ay patience. Ayan, Pisces. So, you're being asked here to be more patient, okay? Maaring may mga bagay dito na siguro napapagod na kayo maghintay, or nabuburyo na kayo, or alam mo yun, yung parang matagal na ninyong hinahangad na magkaroon kayo ng something or makamit ninyo ang something pero parang wala, 'di ba? Or hanggang ngayon hindi pa rin. So posibleng may mga sitwasyon kayong ganun, or it could be different scenario then, but yun nga ang hinihingi sa inyo ng inyong sitwasyon ngayon, no? Be more patient, okay? Yun ang hinihingi sa inyo ng inyong sitwasyon sa ngayon. Kasi alalahanin din natin, Pisces, na hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin sa timeline na gusto natin, or according to our will, hindi ba? Kaya inaanyayahan kayo dito na magpasensya pa muna kayo. Kasi maaaring yung hinihintay ninyo kaya hindi pa dumadating. Maybe the divine timing hasn't come yet, hindi ba? May kanya-kanyang timing ang lahat, hindi ba? May kanya-kanyang tamang panahon ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kaya maybe kung ano man ang inyong hinihintay, hindi pa ready. The universe is still working on it, diba? Kaya magpasensya muna tayo, okay? Maghintay. Love, ayan. So, love is parang overflowing sa puso ninyo sa ngayon. Pisces, that could be different kinds of love. That could be self-love. That could be love for what you do, love for your career, love for your person, no? Love for your parents. It could be anything. But parang punong-puno kayo ng pag-ibig sa ngayon, which is really beautiful thing. Kasi when you are oozing with love, when your heart is oozing with love, diba? Lahat na magaganda lang, yan lang ang makikita ninyo. You'll be able to see the situations, things, and even people around you in the eyes of love. So, yun ang maganda doon. Kasi parang hindi ninyo dito mapapansin, no? When your heart is oozing with love, hindi ninyo mapapansin ng mga flaws ng mga tao or even ng mga sitwasyon. Hindi ninyo mapapansin doon yung mga kamalian, yung mga ganun ba. You're just going to focus on what is good, no? So, what else? We have renewal. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe kailangan nyo talaga ngayon na mag-reflection mode. Kailangan ninyo na mag-retreat din, no? Because you really need to renew yourself, no? Maaring pagod kayo, exhausted kayo, emotionally siguro, and mentally, physically, no, Pisces, kaya kailangan nyo na mag-renew ng sarili ninyo so that you can get back to your core, okay? So, yun ang kailangan ninyo sa ngayon. And yung very striking, no, si Golden Frog dito. And Golden Frog, that represents abundance and prosperity. Kaya most likely, yung isa din sa mga parte ng buhay ninyo na marirenew sa ngayon is maybe your financial landscape, your financial situation. Dahil pwedeng magkaroon kayo dito ng financial blessings, no? May mga parating na financial blessings or financial opportunities that's going to bring forth financial success sa inyo, prosperity and abundance at the same time. We have manifesting dreams. Napakaganda naman ito, Pisces. You are really, really powerful sa ngayon at napakaganda, no, ng energy na to. Dahil kung ano yung inyong mga pangarap sa ngayon, hindi lang ito isa eh. Hindi lang dream, kundi dreams. Diba? So, kung ano yung mga pangarap ninyo, diba? Ayan ay maaring mag-come to fruition na. You are going to manifest your dreams into reality na sa ngayon. So, this is really, really beautiful. Napakaganda nito sa ngayon, maging masayang-masaya kayo. Kaya, i-align nyo na ang inyong sarili with this energy, no? Para nang sa ngayon, wala na maging sagabal, no? Talagang mangyari na to sa buhay ninyo. Dumating na ang inyong mga pinapangarap. We have gratitude. Don't forget to be grateful for everything that you have, okay?
hindi lang yung mga na-receive na ninyo, mga biyaya ang kailangan na ipagpasalamat natin dito, but also whatever is yet to come, 'di ba? Ipagpasalamat na natin 'yan. Hindi pa man dumadating, ipagpasalamat na natin sa Divine Universe ang lahat-lahat, no, na pinadala niya na at ng mga future pa niyang ipapadala. Because always remember also to project your gratitude attitude, dahil yung gratitude, Pisces, that serves as a key. Parang susi ninyo yan doon sa pinto kung saan manggagaling ang mas marami pang blessings, mas marami pang abundance, prosperity into your life. Okay? Kaya lagi tayong magpapasalamat. Kahit ano pa man ang biyayang dumating sa atin, ipagpapasalamat natin lagi yan. Maliit man o malaki, regardless of quantity, regardless of quality, talagang kung ano ang best para sa atin, yun na pinapadala sa atin, kaya kailangan natin ipagpasalamat yan. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.